Sa magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay magkakaroon tayo ng verse of the day from Matthew chapter 6 verse 1. Sabi dito, "Beware of practicing your righteousness before other people in order to be seen by them. For then you will have no reward from your Father who is in heaven." Salamat sa salita ng Panginoon. Dito sa simula ng Kapitulo 6, ang turo ng Panginoong Yesus sa ginagawa sa harapan ng tao, ang binanggit ni Jesus, beware. Saan? Of practicing your righteousness before other people. Ibig sabihin, hindi pakitang tao lang. To be seen by them. Hindi ganito ang kabilang sa kaharian ng Diyos. Ganyan natin masasabi kung anong kahulugan ng kaharian ng Panginoon na dapat ginagawa ng tao. Not before other people, kaya mo yung ginagawa. Na bagamat ang public obedience ay mahalaga at karangalan. Ngunit kung ginagawa mo yan para sa recognition lamang ng iyong sarili before other people, anong sinabi ng talata? For then, you will have no reward from your Father who is in heaven. Ganyan kung before other people, para palapakan ka o ipagmagaling na magaling ka sa kanila. Kaya't mismo si Jesus ay nagbigay ng babala upang hindi ganito ang maging puso natin. Nang gawa ay parangalan lang ng tao. Hindi nawa ito ang kasiyahan natin, kundi taglayin natin ang kabanalan ng Diyos, ang pinapupurihan natin at tumalakad tayo sa kanyang katwiran. Ganyan yung kahulugan ng kaharian ng Panginoon na dapat makita sa atin at hindi maging hipokrito, kundi ginagawa mo yan para sa Panginoon. At bagamat meron tayong pangangailangan, ng mga bagay na kailangan tayong pagsumikapan. At meron tayong galing, hindi yan masama. Kung pinaparangalan ka dahil sa achievement mo, sa ginagawa mo sa buhay, salamat sa Panginoon. Papurihan mo ang Panginoon sa lahat ng iyan. Kaya tiyakin natin na ginagawa natin ito not before other people, kundi para mabigyang kasiyahan at mabigyang lugod natin ang Panginoon. Ganyan natin tiyakin yung buhay natin bilang kabilang sa kaharian ng Diyos. Nawa po meron tayong natutunan mula sa aklat po ng Mateo chapter 6 verse 1. Pagpalain tayo ng salita ng Diyos.